Ire-recommenda po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sangguniang Panlalawigan ng Aurora dahil sa ilalim sa state of calamity ang lalawigan. Kasunod po yan ang matinding pagbayo ng bagyong Labuyo sa ilang bayan. Mismong ang ating GMA News team naranasan ang bagsik ng bagyo. Naritong report ni Victoria Tulad. Pagbayo ng malakas na hangin at ulan ang gumising sa akin at aking mga kasama dito sa Dinalungan, Aurora. Ang kisame sa aming kwarto, nagkaroon ng bitak at unti-unting inangat ng hangin. Ang mga upuan at mesa, nagliparan. Natanggal naman ang ilang dingding ng hotel. Sa service center ng resort, nakulong pa ang isang tauhan ng hotel pero nakalabas din. Hintay ko na lang po mabitak yung bintana para po makalabas ako, kaya lang hindi po nabitak. Tapos po nung nagradyo na po ako sa manager ko kung pwede ko pong basagin, kaya po yung binasag ko po. Mula ikalawang palapag, lumikas kami sa baba. Pagsilip ng liwanag, tumambad sa amin ang mga basag na salamin, nayuping bakal na gate ng resort at nagliparang mga bubong. Sa labas tanaw ang galit pa ring hampas ng mga alon at mga nagtumbahang puno at poste ng kuryente na dahilan ng brownout na posible raw tumagal ng 2 buwan. Marami rin ang nasirang mga bahay. Hindi namin nakalain na ganong kalakas ang bagyo. Ngayon, nung mag-alas 2 na yun na nga, natakot na ako. Hindi na ako makatayo hindi na ako makakilos kasi napasok na ang tubig, liparan ng yero. Tapos iniisip ko yung mga apo ko sa kabilang bahay. Doon po yung bahay namin na lumipat po kami dito sa biyan po. Dahil po malakas yung pumapasok sa loob yung yung tubig po. Tumaas naman ang level ng tubig sa Aguang River, ang pinakamalaking ilog sa Central Aurora. Dahil dito lubog sa baha ang kalsada nag-uugnay sa Baler at Maria Aurora. Ang ilang bahay pinasok ng abot tuhod na baha. Ramdam din sa Baler ang malakas na hanging dala ng bagyo. Binuwal din ng malakas na hangin ng isang buong basketball ring na yari sa bakal. Para sa Unang Balita, Victoria Tulad, reporting.